Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating pong subject ngayon ay Mathematics 6, Quarter 2, Week 3, Lesson 1. Ang ating pong competency ay galing sa K-12, finds the percentage or rate or percent in a given problem. Ang code natin ay M6NS-IID-142. So, tingnan po natin yung example natin dito. So, ang ating example dito yung percent na ating battery. Since familiar naman tayo sa ating mga cellphones, sa mga gadget natin, ay familiar din tayo dun sa battery level natin na madalas nasa taas ng ating screen. So, meron tayo dito laging 0 hanggang to 100%. Kapag yan ay nasagad na, dito, 0 na yan. Tapos mamamatay yung ating cellphone o kaya gadget. Kapag ka naman nandito yan, sagad na at nakasaksak ito sa ating charger, so ito na yung oras para tanggalin ito sa pagkakasaksak. So, bakit natin gagamitin itong example na ito? Kasi madali natin makita dito yung percentage, rate, at saka base. O, tingnan natin. So, dito, let's talk about yung percentage, rate, at saka base. Ano ba si percentage? Ano ba si rate? Ano ba si base? Si percentage ay yung part ng isang buo. Part of a whole. Kumbaga, it is a fraction ng whole. So, si percentage ay yung kinuha mula doon sa buo. Pinili mula sa buo. Kumbaga, sa fraction ito yung ating numerator. Yan. Si rate naman, it tells how many percent of a whole. Sinasabi ni percent kung ilan yung kinuha mula sa buo para makuha yung exact number na percentage. So, yan si rate. At si base naman ay nagsasabi yung kabuuang bilang ng item or ng bagay. So, gawin natin example to para mas maging malinaw. Sa percentage, halimbawa sa ating example dito, may 3 bar ng battery. Okay? Tapos, meron siyang, obviously, 2 bar na hindi nakalagay. So, 0% yung dito sa left at yung pinaka-tip nito is the 100%. In short, yung 0% at saka yung 100% na nakita sa magkabila, that is the rate. Ito yung nagsasabi ng ilang porsyento ng kabuuan yung pinag-uusapan natin. Si percentage naman, yung pinili mula dun sa buo. Ano ba yung buo? Ang buo, yun yung base. Now, kung to ay 0 at ito ay nasa 100, it is safe to say or assume na tig to 20 yan. 20, 40, 60, 80, 100. So, hanggang sa 100, kaya nga nakalagay dito 100%. Always remember na ang 100% ang kabuuan ng isang item. Ibig sabihin, ito yung whole. So, hindi dapat natin sasabi na 101% kaya. No, it's always 100%. Kasi ang 100% ang kabuuan ng total, ibig sabihin, ito na talaga yung sagad. Ito na yung perfect score, kumbaga. So, kapag ka nasa 100, perfect score. Pero kapag nasa 0, as in talagang walang laman yung ating gadget. In this case, kung tig to 20 ito, no, yung percentage natin ngayon ay 60. Kasi 20, 40, 60. Kasi kabuuan natin is base. Yun ay kung halimbawa, nakita naman natin ito sa screen natin. Paano naman sa computation natin? Paano natin isolve ito? So, madalas nyo nakita yung ating pyramid na to. Ito yung formula na ginagamit natin sa pagkuha ng percentage, rate, at saka base. Question. So, bakit natin kinakailangan matutunan yung percentage, rate, at saka base? Kung kayo ay isang mamimili, lalo na kapag kayo namimili, kapag meron tayong mga sale, very important na alam ninyo yung base at saka yung ating mga rate. Dahil doon natin malalaman kung magkano magiging selling price ng ating binibili. Another example naman ay kapag tayo ay kumukuha ng population o kaya percentage ng mga bagay-bagay or sa ating mga grade kapag kino-compute natin yung grade natin. So, it's very important na alam natin yung mga percentage, rate, at saka base. Now, pati sa ating mga negosyo, no? So, very important yun ngayon. So, sa percentage, tingnan natin, meron tayong triangle dito. May mga letter tayo dito. P para sa percentage, R para sa rate, at B para sa base. So, bakit ganyan yung placement niyan? Hindi natin pwedeng palitan yung placement niyan kasi yan ay yung mismong formula sa pagkuha ng percentage, rate, at saka base. Paano? Tingnan natin ha. Example, nawawala si percentage. Anong gagawin natin para mapakita si percentage? Si percentage, mapapakita natin kapag halimbawa,
Si percentage is equals to rate, ito yon, ita times mo sa base. Pag ang rate at base minultiply mo, lilitaw si percentage. Okay? Doon naman sa rate, kapag si rate ang nawawala, tingnan natin, no? O para na ngayon meron tayong fraction dito, P over B. Ibig sabihin, P, i-divide mo kay B. Yan. E paano naman kung nawawala is base? Baliktad naman, P over R. So, ito yung pagkuha ng percentage, rate, at saka base. So, para mapaliwanag natin mabuti yan, ay ipapakita ko muna yung example natin. Madalas, sa mga percentage rate tsaka base na mga questions, meron tayong simple problems at saka meron tayong mga worded problems. So, yung mga simple problems, example nito, 25% of 60, 15 out of 60 is how many percent? At saka yung 15 is 25% off. Yan yung mga madalas nating makikita sa mga examinations or mga quizzes natin. So, question, paano natin gagamitin yung natutunan natin kanina? Unahin natin to, yung 25% of 60. So, lagay natin ngayon is 25% of 60. Now, tingnan natin. Pag ating ginagamit ito para malaman natin kung yung nawawala, remember, no, sa percentage, rate, at saka base, meron niyang mga, may mga makikita ka dyan mga hint para alam mo kung percentage, rate, o base ba yung nawawala. Si percentage at saka si base, pareho silang mga numbers na pinag-uusapan natin. Okay? The same is true din naman sa rate. Ang difference ni rate, si rate lang ang mayroong percent sign. Okay? So, ibig sabihin, kapag may percent sign, ito, itong 25%, automatic yan ang rate. E ano naman yung kaibahan ni percentage at saka ni base? Si base ay mas malaki, no? Ito ay laging greater than kaysa kay percentage. So, si percentage ay madalas less than the base. Kasi, ang base, ang ating pinaka whole number. Tapos, si percentage ay kinuha lang mula doon sa whole number. So, technically speaking, in the normal situation, mas marami lagi si base kumpara kay percentage. Okay? So, kung gayon, 25% off ng alin? Ng 60. Hindi niya sinabi na 25% ang 60. Pero sinabi niya dito, 25% ng 60. Of 60. Therefore, ng 60, this is the base. Kasi sinasabi nito, 25% ng 60. Therefore, kung meron tayong rate, meron tayong base, yung nawawala natin ay percentage. At batay dito sa example natin kanina, nalaman natin na percentage equals to rate, ita times mo sa base. Anong rate natin? 25%. Ita times mo yan sa base. Anong base natin? Times 60. Now, remember lang itong isang bagay na to. Pagdating kay rate, meron tayong very important dyan na dapat tandaan. Hindi niyo pwedeng i-multiply ang 1% sa isang number, not unless gagawin mo itong number din. How to do it? So, di ba napag-usapan natin before doon sa mga fraction na 25% para maging siyang whole, no? Ay tayo ay mag-divide ng 100. Over 100 kasi yan eh. No? Over 100. In short, yan will be dalawang decimal places to the left. So, 0.25. So, para ipakita natin yon, alin ko lang to para burahin ko lang. Yan. Yan. Halimbawa, 25 over 100. So, 100 to. Itong bangkanan natin, 25. O, ilang 25 mayroon sa 100? Ay, ilang 100 mayroon sa 25? Wala. 0. Decimal, decimal. 0 times 100 is 0. 25 minus 0 is equals to 25. Kaya nga napaka-important na yung lesson natin kasi tuglong-tuglong yan. So, kailangan natin pag-aralan muna yung fraction bago natin pag-usapan ito. So, alam naman natin na perpetual lang 0 after ng decimal. So, 0, bring down 0. Ilang 100 mayroon sa 250? Dalawa. 2 times 100 is equals to
200. 250 minus 200 is equals to 50. Tapos 0 ulit. Bring down 0. Ilang 100 mayroon sa 500? So 5. 5 times 100 is equals to 500. Therefore, 500 minus 500 is equals to 0. Kaya ang sagot natin ay 25 hundredths. No? Kaya nilagay natin kanina 0.25. So ngayon, ang 25% natin ay 0.25 or 25 hundredths. Ita-times mo yan sa 60. Yan. Ito, review na naman to. This time naman, multiplication of decimals. So, ito, paano naman to multiplication of decimals? Sa multiplication of decimals naman ay yan, 0.25 or 0 and 25 hundredths. Ita-times natin sa 60. Mayroon naman tayong mga shortcuts dito. Lagay mo lang dito yung 0. 6 times 5 is 30. Carry 3. Tapos, 6 times 2 is 12 plus 3, 15. Okay. Then, bilangin natin yung decimal places. Okay? 1, 2. So, kung dalawa yan, magdi-decimal, ito yan, 1, 2. So, dito, 1, 2 rin tayo. 1, 2. So, ang sagot natin ay 15. 15. Yan. So, ngayon, ang sagot dito will be 15. Ito yung sinasabi natin kanina. Kung bakit tayo nagsabi na kapag yung hinahanap ay percentage, ita-times mo lang si rate at saka si base. Lilitaw yon. Kaya napaka-important ng pyramid na to na formula natin. Paano naman kung ang nawawala natin ay si rate? Yan. So, ito yung sa problem na to. Dito sa problem natin sa pangalawa, yan, 15 out of 60 is how many percent? So, itinatanong niya, ilang porsyento ang 15 kung ang buo ay 60? 15 out of 60. Kung 15 ang pinag-uusapan natin mula sa 16 lahat-lahat, ilang percent ang ating pinag-uusapan? So, pakita natin kung paano yan, ha? So, let's say, meron tayong, sabi niya, ito, 15 out of 60. 15 out of 60. Now, tingnan natin. Nasabi ko na sa inyo kanina na ang percentage, rate at saka si base, meron silang mga clue kung alin sila sa statement or alin sila sa problem. Si rate, alam natin na may percent sign. Si percentage at si base, wala sila. Pero si base, laging greater than, si percentage is laging less than at laging greater than si base. Kasi siya yung buo. Ito naman yung kinuha lang, si percentage. Therefore, tingnan natin. Wala tayong rate. Kasi walang may percent sign. Wala ito. Therefore, ang nawawala natin is rate. Ngayon, nasan dyan si percentage at nasan dyan si base? Sabi naman natin, si base ay laging mas malaki kaysa kay percentage. Ang mas malaki sa dalawa, between 15 at saka 60 ay 60. Therefore, ang ating rate ang nawawala at ang ating formula sa rate is percentage over base. At dito, ang percentage natin ay 15 dahil mas maliit. At ang base natin na mas malaki, 60. Yan. Then, mula dyan, divide natin. So, lagyan natin ito si 60. Lagay natin dito si 15, tumbang kanan. So, question. So, 60. Ilang 60 meron sa 15? 0. Decimal. 0 times 60 is 0. So, ang sagot is 15. Minus 0 is 15. Then, lagyan decimal, bring down 0. Ilang 60 mayroon sa 150? Meron tayong dalawa. 2 times 60 is 120. 150 minus 120 is equals to 30. Then, ilang, bring down 0 ulit, ilang 60 mayroon sa 300? Sagot, 5. 5 times 60 is equals to 300. O, 300. O, di okay na. So, yung sagot natin is 0.25. So, ito ay 0.25. Now,
Kung kanina, sa percentage, ang ginagawa natin ay yung ating rate ay ating minumove to the left para mawala si percent sign. Ito, yung gantong percent sign. Para ibalik si percent sign, dapat kasi may percent sign si rate. Kasi rate nga to. No? So therefore, paano natin gagawin to? Ito is always katumbas niya is 100. Ibig sabihin, it can be divided by 100 o times 100. Kasi ito ay nangahulugang percent from the word percentum, kada 100. No? Sa Latin word na percentum, kaya percent. So therefore, kung kanina, divided by 100, ito ay times 100. Okay? So kung tinimes mo ito sa 100, ang mangyayari niyan ay, pakita lang natin, 0.25 or 25 hundredths times 100. Lagyan natin 0.052. Tapos, meron tayong decimal places, 1, 2. Mula dito, 1, 2. So, ang sagot, 25. So, lalagay natin ay 25. Then, pwede natin lagay yung percent sign. 25% ngayon. So, yung 15, out of 60, ang 15 is 25% ng 60. Okay? So, next. So, ito yun, no? Yung sinasabi natin kanina, na kapag nawawala si rate, si percent at saka si base lang ang iyong i-divide. The same is true with base. Paano kung nawala yung base? Anong gagawin natin? Dito sa formula natin, yung base natin is percentage, divide mo naman sa rate. So, tingnan natin example ha. 15 is 25% of blank. So, sabi niya, 15 is 25% of blank. So, burahin mo natin to. Yan. So, sabi dito ay 15 is 25% ng anong number. So, tingnan natin ha. Yung sinabi natin kanina, yung percentage, rate, at saka base, yung mga clue natin, no? So, rate, may percent sign. Yun, may percent sign. Ito yun. So, alam muna natin na ito si rate. Yun nga lang, hindi natin alam kung 15 bang ito ay si percentage ba o si base. No? Now, tingnan natin or i-decode natin sa pamamagitan ng structure ng sentence or ng ating nakalagay dito. 15 is 25% ng blank. Ibig sabihin, si 15, kinuha siya mula sa isang number. At ang sagot na 15 ay kung yung number na to, kinuha mo yung 25% niya. Ilitaw si 15. Okay? So, ganun yung pagkakalogic nito. Therefore, si 15 ay less than kung ano man yung number na pinagkuhanan niya. Kasi dapat mas malaki number na to para magkaroon tayo ng number na pinag-uusapan ngayon. Kasi kung wala naman, anong pag-uusapan natin kung wala naman tayong kinuhanan mula sa isang much bigger? So therefore, ang ating nandito is the lesser. Kung lesser, that is the percentage. So, ang ating given dito is percentage. And yung greater than natin dito is yung base. At si base ang nawawala. So, we are looking for the base. Ang ating formula dito is base is equals to percentage divided by rate. So, ano si percentage natin dito? Sa example, 15. Ano naman si rate natin dito? 25%. Okay. Kung naalala ninyo, yung pinag-usapan natin na hindi natin pwedeng gamitin yung mayroong percent sign. So, ang gagawin natin, convert natin muna yan into a decimal. So, kanina, yan. 0.25. Na-explain natin yan kanina. Then, we divide. So, 0.25, yan. So, 15 divided by 0.25, tumbang kanan to the right, yan. So, ang ating rule sa division ng decimals, always move muna natin yung ating divisor into a whole number. At kung anong ginawa natin sa ating divisor, ito yung divisor natin, in this case, yan yung divisor natin, yun din ang gagawin natin sa ating dividend. So, napag-usapan natin last time
na yan, movement niya is ilang movements? Bali, 1, 2. Bago siya maging whole number. Hindi na siya 0.25. 25 na siya ngayon. Wala na ring value yung 0 doon kasi wala namang decimal place na. Ngayon, kung ginawa mo yun doon sa divisor mo, gagawin mo rin yun sa dividend mo. Meron tayong laging decimal point or decimal points at pinakadulo ng ating whole number. And then, sabi nyo, dalawang decimal place. So, 1, 2. 1, 2. So, dito yung ating decimal place ngayon. So, yan. Now, ilang 25, yan na, ilang 25 mayroon, hindi na siya 0.25 ba? 25 na. Ilang 25 mayroon sa 150. So, ang sagot ay 6th. Yan. Bakit? Kasi 6 times 25 is equals to 150. Yan, 150. So, 150 minus 150 is 0. Bring down 0. So, ilang 25 mayroon sa 0? Wala. 0. 0 times 25 is equals to 0. 0 minus 0 is equals to 0. So, ang sagot natin ay 60. So, di natin ginamit decimal place dito sa kanan niya, no? So, 60. Ang ating base ngayon ay 60. Yan. Now, proceed naman tayo sa mga worded problem. Sa mga worded problem, ito lang yung pakakatandaan natin para madali tayong makapag-recall. Yung ating magiging clue dito or cue natin dito is always this. Tandaan, kapag nag-solve tayo sa percentage, rate at saka base, meron tayong dapat matutunan muna. Una, yung triangle. Ang triangle natin na percentage sa taas, rate sa kaliwa, base sa kanan. Huwag kakalimutan ito. Tapos, yung ating pantatandaan, yung decimal ay yung percent sign, kung ito ay i-compute natin or i-solve natin, dapat maging decimal muna ito. Next, kung halimbawa, let's say 25% ito, magiging siyang decimal na 0 and 25 hundredths or 25 hundredths. Yan. Now, kung ito naman ay ginagawa mong mula sa decimal, gagawin mong into sa percent, ang gagawin mo is always divided by 100. No? So, pag dinivide mo ito ng 100, magiging ganito. Next, another key point. Si percentage, rate, at saka si base. Para di kayo malito sa isang worded problem, kung nasan si percentage, nasan si rate, at nasan si base, ganito lang kasimpleng gagawin ninyo. Hanapin nyo yung may percent sign. Kapag nakita nyo, yun na si rate. O pag nawala yung percent sign na yan, doon sa given, automatic, ang inyong hinahanap ay si rate. Pero kapag nandiyan yung percent sign, ibig sabihin, either percentage o base yung hinahanap. Next, paano naman si percentage siya kasi base? Paano mo malalaman kung nasa si percentage at nasa si base? Kapag pinag-uusapan natin yung original, yung pinaka main number, yung pinakasimulang number, kaya nga base number, ay number na mas malaki, greater than, okay? That is the base. At kapag less than naman, that is the percentage. Pag mas maliit kumpara sa kabuuan, percentage yung nawawala. Pag base naman, mas malaki. It is always yung base na mas malaki. Pero, in the normal flow na example, may mga times kasi na yung ating rate ay mas mataas sa 100%. Although sinasabi natin 100% is the total, may mga pagkakataon na more than the total yung ating kino-compute. Okay? Pero yung pinag-usapan natin kanina sa 100% na sinabi kong total is in normal situation, ang 100% yung kabuuan na at wala nang labis, wala nang kulang. Okay? So ito yung symbol natin para di kayo malito. Sa percentage, rate at saka base, less than percentage, greater than base, percent sa rate. So yan yung mga keynotes natin ha, na pakatandaan. Now, back tayo sa worded problem. So, in a poll survey, 25% of 60 respondents answered unsatisfied with the product. How many respondents are not satisfied? Now, sa flow pa lang ng logic, no? Logic pa lang gagamitin natin, hindi pa lang titignan yung sa kanina na example natin. 25%, alam naman natin base na yan. Diba? Yan yung base. Ay, alam natin na yan yung
ating ating rate. Kasi meron na yang nakalagay na percent sign. So automatic rate yan. Now, 60 respondents. Dito sa 60 respondents na ito, tingnan natin mabuti, no? 60 daw yung respondents. Therefore, it is the total number ng respondents. Ito lahat ng tinanong tungkol sa produkto, no? At nagsabi na sa mga yan, 25 sa 60 na to na respondents, 25% daw yung hindi na satisfied na customer. So tinatanong niya, ilan yung mga hindi na satisfied? Ibig sabihin, may na satisfied. Mula sa 60, may na satisfied. Pero meron ding hindi. Therefore, yung hinahanap natin doon, yung hindi, not, yung mga not satisfied, na alin? Respondents. In short, hinahanap natin yung ilan yung bilang ng respondents mula dun sa 60 na unsatisfied. Therefore, dito pa lang malalaman natin na ang hinahanap natin ay bahagi lang ng buo. Ang buo ay 60. Ang ating rate ay 25. So, ang nawawala natin ngayon ay yung ating percentage. Ilan yung mga taong unsatisfied? So, the same is true din, no? Yan. Itong mga nasa itaas, ginawa ko lang sila mga word problem dito sa baba. No? Tapos, if 15 out of 60 respondents answered unsatisfied, how many percent will likely not avail the product? 15. Tingnan natin tsaka 60. Kung naalala ninyo sinabi ko sa inyo kanina, sa example natin sa simple problems, kapag wala tayong nakikitang may percent sign at percentage rate based yung ating pinag-uusapan, therefore, automatic rate ang nawawala. Now, para malaman mo naman kung nasaan si base at nasaan si percentage, yung less than is the percentage, yung greater than is the base. Okay? So next, sa third, 15 respondents are not pleased with the product. If that counts 25% of the whole, how many were the total respondents? Yan. So may mga times sa ating mga worded problems that they are not written in figures, but they are written into words. Katulad nito, 15 respondents. Yan. So dito, 15. Tapos meron tayong 25%. So ito si rate. Kasi may percent sign. So, base ba to o percentage ba tong 15 na to? Basahin natin. 15 respondents are not pleased with the product if that counts 25% of the whole. Okay? How many were the total respondents? Dito niya sa tanong ng dulo, total respondents. Ibig sabihin ko, hinahanap yung total respondents, yung original number ng lahat ng tinanong. And that is 60. Okay? So, therefore, alam mong hinahanap dito ay yung base. Yan. So, ganyan lang yung ating pagkuha ng percentage, rate, at saka base. So, ulitin natin. Ang ating competency ay finds the percentage or rate or percent in a given problem. Ito po si Teacher Bon nagsasabi, stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.